What is going on mga cutie pies? Joe Moto here. And for today, pag-uusapan natin ang isa sa mga sikat na middleweight neo-retro ngayon sa market. Pero ngayong 2024, masabi mo pa rin kayang retro tong motor na to. Bakit ang daming naka-CB 650R sa daan? Well, unang-una, yung price tag. Nung unang lumabas to sa Philippine market, halos 500, 1,000 ang presyo nito. Well, hindi ganun kamura, obviously. Pero dito papasok ang number 2 reason. Naka-inline 4 to na para bang bangs na hinawi pa kanan. Dito pala kanan. Aminin nating lahat, kaya tayo kumukuha ng big bike, isang malaking factor doon, yung tunog. Sumisipol na tunog! Hindi pala, sorry, H2 pala yun. Humihiyaw na tunog sa bawat piga mo. Dude, para mong ginawang motor si Silindi yun. Pasensya na at kakapakinig ko lang ng My Heart Will Go kanina. Price tag na 500, 1,000 noot at inline 4. Good tandem, di ba? Pero ngayong 2023, magkano na ba to? 519,000? Mga ganon. Third reason, marami pa rin sa atin ang mas pipiliin ang mga retro styling. And CB650R ang isa sa may magandang styling sa ngayon. Round headlight, good looking tanks with shrouds sa magkabilang gilid, magandang upuan, at 180 rear tires. Solve. Number 4, galing Honda to. When you talk about this brand, andun yung stigma na matibay, tumatagal yung motor, fuel efficient, at masarap dalhin. Marami na rin nakapagpatunay kaya ang dami nag-stick sa brand na to. Mapakotse man o two wheels. And lastly, it's a very reliable brand. Hindi ganun kahirap maghanap ng pyesa at easy to maintain. Anyway, pasok EICMA 2023. Kaliwat kanan ang labas ng mga bagong motor ng Honda at isa dyan, ang CB650R. May bagong round LED headlight na kinuha sa CB1000R. Yung dating simpleng round headlight na may ring light, para bang naging teardrop design eh. Signal light, ganun pa din. Panigurado ako, ito pa din yung LED signal light na laging nakabukas. Same purpose ng DTRL. Matalim na tail end. Ang galing nakagawa nito. Nakikita mo yung luma sa bago. Yung dating putol na tail end, nilagyan na nila ng matulis na fairing. So, yung pillion seat nito, lumiit sa 2024. Paano yung taillight niya? Binago din ba? Naging parang sports yung taillight niya. Sharp tail end, tapos sporty taillight. Dude, parang naging naked sport yung motor na to. Nawala na din yung parang kapitan ng backride sa likod. Naging plain yung ilalim ng fairing. Okay. Bago na din ang mga shrouds sa may radiator. Kabilaan to. Mas naging macho yung hulma ni CB. Mas naging beefy yung gilid niya. Kumbaga parang nag-workout yung balikat ni CB. This I like. Another plus ay yung display. Yung dating LCD dash. Dude, naka-TFT na for 2024. At ang ganda nito. So we have a new 5-inch TFT screen with smartphone connectivity via Honda RoadSync app and turn-by-turn navigation. Ngayon, ito ang gusto ko sa Honda. Yung ibang motor kasi na may smartphone, basura. Masisync mo sa cellphone mo pero hindi naman nalabas sa dash ng motor. Makita nyo lang sa phone nyo yung tinakbo ng motor, riding modes, basta lahat ng makikita nyo sa dash ng motor nyo. Yung iba naman, music na pwede mong matagil sa dash. Dito sa RoadSync tulad ng Honda CB1000R, may navigation ka, hindi lang sa cellphone nyo, magsisync din sa display ng motor. Well, hindi katulad ng Google Maps, always, pero at least meron, di ba? Weather, makikita mo din sa dash yung voice search. What? Voice search, tawag, mga tumatawag sa inyo, kung may incoming calls kayo, makikita nyo rin sa dash nyo, mga messages at musics. Hindi ko lang alam kung gaano ka-accurate ang navigation ng Honda RoadSync. Kung titignan natin yung bagong TFT dash, yung mga icon niya, nilagyan nila ng background. For example, itong neutral light sa middle left, imbis na simpleng N lang o neutral yung nakalagay dito, nilagyan nila ng square background eh. Alam niyo yung mga icon dito, parang surface ng Windows eh. Hindi kaya may partnership ang Honda at si Bill Gates? Fuel indicator sa lower left. Sa gitna naman, makikita natin yung tachometer. Sa pinaka-middle, makikita natin yung motor na color green. Naka-indicate na naka-sides na yung motor. Makita rin natin yung speedometer. Sa middle right naman, ito yung Honda RoadSync. So, for example, dito sa naka-indicate dito yung voice search. Dito nyo rin makikita yung mga incoming calls nyo, weather, at kung ano-ano pa sa mga sinabi ko kanina. Total kilometer or odometer ng bike sa lower right. Alam mo, gusto yung tsura ng dash. Maganda
na yung dash. Tsaka bago mga button sa mga switches. Dito sa right handlebar, medyo malapad na yung kill switch niya. And makanto nga eh, oh. Tapos meron tayong hazard switch na backslide pang itsura sa kanan. Sa left handlebar naman, makikita natin yung maliit na cursor. Parang sobrang liit naman ito para sa dash natin. Kung sakaling ko-connect natin yung Honda Road Sync, so mananavigate natin yan through the cursor. Tapos may switch tayo para sa traction control. I mean, torque control. Honda Selectable Torque Control. Hindi ko lang maalala kung paano na-navigate yung torque control sa lumang CB650R. On and off lang naman tong traction control ng Honda. Busina sa gitna at signal switch naman sa pinakababa. Actually, ang Honda mahilig sa ganito eh. Nasa gitna yung busina. Kaya kapag nasanay ka sa ibang brand, tapos gagamit ka ng Honda, imbis na magsisignal light ka, mapapabusina ka. At USB Type-C sa ilalim ng upuan. Pero may isang napaka-special na dinagdagang Honda dito. Ang e-clutch. Simpleng modification na ginawa ng Honda na pwedeng maging game changer sa lahat ng motor. For example, sa tuwing hinto tayo sa mga traffic light, ang una natin gagawin, piga sa clutch, downshift, tapos lagay sa neutral yung gear. Depende kung gaano katagal yung traffic light. So kung sakaling nasa city ka at napaka-traffic, tapos kaliwat kanan pa yung mga traffic light, sabayan pa ng matigas na clutch lever, eh may possibility na mangalay yung kaliwang kamay natin. Pero sa e-clutch, once na approaching ka sa red traffic light, mag-downshift ka lang nang hindi na napiga sa clutch lever. Tapos habang nasa traffic light ka, mag-relax ka lang. Isipin mo kung anong pwedeng maging ulam mamaya. Century 2 na ba o maling? Tapos kapag nag-go na ang traffic light, apa ka lang sa first gear tapos sabay piga sa throttle. Dude, hindi mo na kailangan gumamit ng clutch lever. Eh para saan pa yung clutch lever? Ang nakikita ko dito, gagamit ka lang ng clutch kung gusto mo ng mas mabilis na shiftings. Kasi napapatay naman yung e-clutch eh. Honda claims na mas magaan gamitin to. Mas magaan pa kaysa sa mga assistant sleeper clutch. Ngayon pa lang nai-imagine ko kung gaano kalambot yung mga gearing nito. So parang quick shifter. Hindi eh. Sa quick shifter kasi kailangan mo pumiga sa clutch lever at very low speed tsaka sa unang arangkada mo sa first gear. Pero sa e-clutch, totally walang pigaan ng lever. Iba din to sa DCT ng Honda dahil sa DCT may option ka na pwedeng gawing manual yung bike kung gusto mong magpalit ng gear. Pwede mong i-press sa handlebar mo o pwede rin naman maging automatic katulad ng mga scooter. Para sa akin, this will benefit both experienced riders as well as mga beginners. Grabe mga technology ngayon ng mga motor, no? Susunod nito, voice control na yung mga motor. Bukod sa mga yon, ginamitan pa rin nila ng makina na may 94 horsepower at 12,000 RPM at 63 Nm of torque na inline 4. Walang nabago sa engine dahil okay naman yung makina ng CB. Same suspension na may 41mm upside down show of fork with 4 piston calipers na may 2 discs. And may Honda Selectable Torque Control pa din kayo, aka traction control. Tulad ng sinabi ko kanina, on and off lang naman to. Hindi ito yung katulad ng ibang traction control na may mga levels. Pero at least meron, di ba? Underbelly exhaust, kung magpapalit kayo ng exhaust, either mag full system kayo o kalkal. Hindi nyo pwedeng salpakan ng slip-on to kasi unang-una hindi naman naka-side exhaust. Mas bumigat ng halos 4 na kilo. Yung dating 202 kilograms, 206 na ngayon. Well, yung e-clutch pa lang na nakasalpak sa may kanan ng makina, 2 kilo na yun eh. Fuel tank, ganun pa din, 15.4 liters. Magkano ang posibleng maging presyo ng 2024 CB650R? As of now, wala pa pong announcement ang Honda kung magkano magiging presyohan ng bagong CB650R. Pero kung sakaling magkaroon man, ano ang posibleng presyo niya? Kung magbabase tayo sa mga upgrades na ginawa ng Honda sa bagong CB, yung dating 519,000 pesos, pwedeng maging... Kasi for example yung Kawasaki ZX-6R, yung middleweight super sport, naglagay sila ng bagong TFT, naglagay ng bagong fairing, binago yung unahan. Revised engine, yung dating 695,000 pesos for 2024 6R na yung 707,000 pesos ngayon. Hindi lumayo, di ba? Well, pare silang Japan bikes. Pero nagdagdag ng e-clutch ang Honda eh. Malaking factor yon para taasan ng Honda ang presyo nila para sa bagong CB. So, posibleng maging, sabi nating mga 540 hanggang 545,000, mga ganun. Siguro, ewan ko. Yun lang ang duda ko mga cutie pies. Mas maganda pa rin kung maghintay tayo ng update galing Honda Philippines. Worth it ba ang bagong Honda CB650R? Para sa akin, oo. Sobrang oo. Kasi ganun pa man yung presyo niya, sold pa din eh. 94 horsepower na inline 4 is a big yes. TFT display plus smartphone connectivity, tapos may e-clutch pa. Sobrang game changer ng e-clutch eh. Sa design, doon magkakatalo. Kasi yung nakasanayan nating neo retro nagmukhang
Ducati Monster. Ewan ko, ayun yung nakikita ko sa kanya. Again, may kanya-kanyang preferences po tayo. Iba't iba ang panlasa natin. Napaka-minimal ng retro design kumpara sa dati. Pero kung ako ang tatanungin nyo, gusto ko to kasi mahilig ako sa mga palaban na design. Let me know in the comment section mga cutie pies kung anong masasabi nyo sa bagong Honda CB650R. Mas trip nyo ba yung luma o mas gusto nyo yung bagong CB? Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga cutie pies, see you sa next content.